Umpisa na ng Trump 2.0 ang ikalawang termino ni US President Donald Trump. Sunod-sunod ang mga nilagdaan niyang kontrobersyal na executive order gaya ng pagkalas ng Amerika sa World Health Organization, pagkilala sa dalawang kasarian lang at pagbawi sa birthright citizenship. May report si Joseph Moro. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Pagkapanumpa bilang ika-47 Pangulo ng Amerika, dandang executive orders ang agad nilagdaan ni Donald Trump. Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. Kabilang dyan ang pagpapatigil sa paggamit ng pondo sa mga programang nagsusulong sa diversity, equity at inclusion at ang opisyal na pagkilala ng Amerika sa dalawang gender lamang. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Pinanindigan din ni Trump ang kanyang kampanyang maghihigpit sa border ng Amerika at ang pagpapauwi sa tinatawag niyang criminal aliens. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Pininamahan ni Trump ang executive order na bumabawi sa birthright citizenship. Ibig sabihin, hindi nakikilalanin bilang US citizen ang mga sanggol na isinilang sa Amerika ng mga magulang na iligal na nakapasok doon o hindi pa permanent resident o US citizen. Yan ay kahit nakasaad sa kanilang saligang batas na kikilalaning US citizen ang sinamang ipinanganak sa Amerika. Tinawag ni dating US President Joe Biden ang hakbang na awful. Ibinalik din ni Trump ang ilang polisiya na binawi ng Biden administration at ibinasura ang iba pang Biden-era executive action. Pumalas ulit ang Amerika sa World Health Organization at Paris Agreement para sa climate change na ginawa rin ni Trump sa kanyang unang termino. But I'm immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. Nangihinayang ang WHO sa pagkalas ng Amerika, sana raw ay pag-isipan muli ni Trump ang utos nito. Bukas din daw sila sa isang constructive dialogue, isang Amerika sa founding members ng WHO. Binigyang pardon naman ni Trump ang mahigit 1,500 individual na kasama sa pag-atake sa US Capitol noong January 6, 2021 bago ang panunumpa noon ni Biden. Ilang world leader ang bumati sa inauguration ni Trump kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.